Mga Lodi, don't skip ads po tayo, maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 1451 hanggang Kabanata 1460. Kabanata 1451. Nagpumiglas ng husto ang kuliglig, ngunit sa huli, nagsimulang lumiwanag ang ruby sa ulo nito. At pagkatapos, may ibang lumitaw sa ulo ng nilalang. Nakita ni Hansen ang isang pulang lagari na may lapad na 1 metro. Nagsimulang umikot ito ng umikot na parang rotor, pinuputol ang lahat ng mga baging na nakakulong dito. Ang mga banal na baging ay makapal na parang mga braso, ngunit pinutol lang ito sa loob ng ilang segundo. Tumakbo si Hansen. Walang ibang nilalang sa paligid para sakupin ang kuliglig at bigyan siya ng oras para magtayo ng barya na may napakalaking kapangyarihan. Alam niyang walang pag-asa na labanan ang kuliglig sa ilalim ng mga pangyayari. Habang nakakulong pa rin ang pulang kuliglig, gusto ni Hansen na tumakbo ng malayo hanggat maaari, at sana ay mawala sa paningin nito magpakailanman. Ngunit pagkatapos tumakbo ng 2 milya, narinig ulit ni Hansen ang mga tunog na tizi-tizi. Mabilis itong humahabol. Ang pinakakatakot ay ang mga pulang lagari nito ay umiikot pa rin habang hinahabol si Hansen. Kung kaya nitong putulin ang mga banal na baging, si Hansen ay mapapahati sa dalawa ng walang kahirap-hirap. Patuloy na tumakbo si Hansen, ngunit papalapit na ang kuliglig. Lalo pang lumala ang sitwasyon nang mapansin ni Hansen na tumatakbo siya patungo sa isang patay na dulo. The Asterisk Man 8, naisip ni Hansen sa kanyang sarili. Sinuri niya ang mga pader sa paligid, umaasa na may daanan siyang maipasok at patuloy na makatakas. Maraming yungib at tunaw sa underworld, ngunit sa kasamaang palad, ang malaking pader na ito ay walang kahit kaunting bitek. Yumuko si Hansen pakanan. Sa kabutihang palad, malawak ang yungib doon at hindi na niya kailangang bumalik. Tumigil si Hansen pagkatapos ng ilang hakbang pa. Walang anumang nakaharang sa kanya o anumang bagay, ngunit ang kuliglig ay tumigil 30 metro ang layo mula sa kanya. Kung tatakbo si Hansen pabalik ngayon, mababawasan ang distansya sa pagitan niya at ng kuliglig. Ang pulang kuliglig ay nagsisigaw at tumili kay Hansen, ngunit hindi ito gumalaw o lumapit. Habang iniisip ni Hansen na kakaiba ang sitwasyon, at pinag-iisipan kung ano ang ibig sabihin nito, sinabi ni Bauer, "Tatay, tingnan mo sa likod mo. Hindi ba pader lang iyon?" Nagtataka si Hansen, ngunit tumingin pa rin siya sa likod. At ang nakita niya ay nagbigay sa kanya ng isang pagkabigla. Ang hindi pantay na pader na tila binubuo ng mga disk ay talagang pinaninirahan ng maraming kabibi. Ang mga shellfish sa pader ay lahat ay nagbubukas, na nagpapakita ng pulang karne na nasa loob. Marami sa kanila, lahat ay nasa loob ng ilang daang metro. At lahat sila ay binuksan ng kanilang mga kabibi, ipinakita ang masamang pulang karne sa loob. Ang ilan sa mga bato balat na ito ay may mga perlas sa loob. Ang mga hiyas na pag-aari nila ay kasing laki ng kamao ng isang tao at may kulay rosas. Siyempre, hindi plano ni Hansen na kumuha ng kahit ano. Hindi niya mawari kung anong antas ang mga bato balat, ngunit ang kuliglig ay dapat may dahilan para tumigil sa paghabol sa kanya. Taya ni Hansen na may kinalaman ito sa mga kabibi. Sinuri ni Hansen ang mga ito gamit ang kanyang Damshan Aura, ngunit nagulat siya sa mga resulta. Habang may ilang mga variant ng banal na dugo sa kanila, ang kawen ng mga kabibi ay pangunahing binubuo ng mga primitive at mutant na uri. Hindi sila mukhang uri ng kaaway na maaaring katakutin ng kuliglig. Ang katotohanang tumigil ang kuliglig ay nagpapaisip kay Hansen. Si Hansen ay nakasandal, may kuliglig sa likuran niya at isang pader na binubuo ng mga kabibi sa harap niya. Habang ang mga bato balat ay hindi mukhang malakas, dapat may mali sa kanila na nagpapahinto sa kuliglig na lumapit. Dapat may espesyal na kapangyarihan sila o isang bagay na nagdudulot ng takot sa mga puso ng mga super nilalang. Habang nagtataka si Hansen kung ano ang nangyayari, ang karne ng bawat kabibi ay umabot na parang dila. Lahat sila ay papunta kay Hansen. Hindi mo maiisip kung gaano kakaiba ang pagkakaroon ng isang pader na puno ng mga nakakatakot na dila na umaabot sa iyo. Ang mga dila ay napakaunat at nagiging mas mahaba na parang walang hanggan ang kanilang haba. Nakita ni Hansen ang karne at nakita ang kuliglig. Matapang na tumayo sa kanyang kinatatayuan, hinugot niya si Taya para putulin ang mga dila. Ang mga kabibi ay hindi gaanong malakas, at nagpasalamat si Hansen na mga kaaway sila na kaya niyang harapin.
Alam niyang sigurado na hindi niya kaya talunin ang pulang kuliglig. Ang talas ni Taya ay walang silbi sa banal na santuwaryo ng ikaapat na Diyos, ngunit ang tigas nito ay sapat pa rin. Kung may sapat kang kapangyarihan, ang sandata ay maaari pa ring maging kapaki-pakinabang. Gamit si Taya at ang kanyang lakas, nagawang putulin ni Hansen ang mga papasok na dila. Pagkatapos itulak ang talam, agad silang nahulog sa lupa at tumigil sa paggalaw. Kung saan naputol ang mga dila ay dumadaloy ng labis ang kulay rosas na dugo. Mabilis silang bumalik sa kanilang mga kabibi para dilaan ang kanilang mga sugat. Talagang mga mutant na nilalang lang sila. Hindi sila mukhang malakas. Natuwa si Hansen nang malaman kung gaano sila kaina. Patuloy na winagayway ni Hansen si Taya, ibinabagsak ang lahat ng mga dilang papalapit sa kanya. Pagkatapos ng ilang sandali, lahat sila ay sumuko. Ang mga kabibi ay hindi gaanong espesyal. Ano ang kinakatakutan ng kuliglig? Tanong ni Hansen sa sarili, pinagmamasdan ang kuliglig. Ang pulang kuliglig ay dahan-daang umatras. Ngunit ito ay nagbigay lamang kay Hansen ng mas matinding panginginig. Kahit na hindi pa ito naihahayag, alam niyang may mali sa mga kabibi. Hindi ito maaaring maging kasing simple nito. Bago pa makaikot si Hansen para tumingin, ang buong yungib ay nagsimulang manginig at magingay. Ang mga bato ay nabali mula sa kisame, mapanganib na nahuhulog. Umiwas si Hansen sa mga nahuhulog na bato at tumingin sa pader. Nanlaki ang mga mata niya sa pagkabigla, at agad siyang tumakbo pabalik sa kuliglig. Ngayon naintindihan ni Hansen kung ano ang kinakatakutan ng kuliglig, at mas gugustuhin niyang labanan ang insekto kaysa sa bagong banta. Kabanata 1452. May pader sa likod ni Hansen na ilang daang metro ang haba. At biglang, isang malaking bitek ang nabuo ng paalang sa kabuuan nito. Para itong isang bitek patungo sa impyerno, at isang pulang ilaw ang lumabas mula sa pagbubukas nito, na parang handa ng lunukin ang lahat ng tumitingin dito. Ang pader ay isang higanting bato balat, at ang mga maliliit na bato balat na nakaharap dati ni Hansen ay nakakabit sa katawan nito. Binuksan ng higanting hari ng bato balat ang kanyang katawan na ilang daang metro ang haba, at ang karne na mabilis na lumabas ay parang isang malaking alon. Hindi nakaiwas si Hansen, at agad siyang naparalasado. Nahuli rin ang pulang kuliglig, at pareho silang hinaila pabalik sa kabibi. May isang likido na naglalagay sa karne, at gumagana ito tulad ng isang pandikit. Pinipigilan nito ang pulang kuliglig na makatakas. Ginamit ng kuliglig ang kanyang pulang lagari upang subukang putulin ang kanyang sarili. Ang pulang lagari ay nakakagulat na epektibo rin dahil tinanggal nito ang karamihan sa karne na nakakapit dito. Ngunit mas marami pang karne ang nagmula sa ibang lugar na nahuli ang pulang lagari. Tulad ng isang hill-ingen, nagsimulang umikot ang lagari, ngunit agad itong nabara. Ang karne ay nagmula sa likuran at mas lalong binagal ito hanggang sa ito ay maipit at hindi na gumana. Winagayway ni Hansen si Taya sa karne na nakakapit sa kanya, at nakawala siya. Ang likido ay hindi gumana sa Super King Spirit Body ni Hansen. Bilang na mabilis hanggat maaari, mahigpit na hinawakan ni Hansen si Bauer at sinubukang lumipad palayo upang makalabas sa yungib na iyon. Ngunit ang parang tubig na laman ay sinubukang pigilan at ubusin silang muli. Umiwas si Hansen ng husto hanggat maaari, ngunit sa huli ay nahuli siya ng karne. Ang karne ay parang isang sleeping bag, at nagawa nitong balutin sina Hansen at Bauer pareho. Dahil nakatali ang kanyang mga paa at kamay, hindi na magawa ni Hansen ang anumang bagay na makakatulong sa kanya na makatakas ngayon. Ang pulang karne ay parang alon ng dagat na naglalabas at humihila pabalik sa karagatan na siyang kabibi. Ang ilang daang metro ang haba na bitek na bumubuo sa bibig nito ay parang isang tunay na bibig ng impyerno. At handa na itong lunukin sina Hansen at ang kuliglig. Hindi alam ni Hansen kung paano papatayin ng hari ng bato balat ang kanyang biktima dahil ang karne ay nakakulong lang sa kanya. At mahirap para kay Hansen na malaman kung nasa loob ba siya ng kabibi. Hindi makatakas si Hansen sa karne dahil ito ay katawan ng isang super nilalang. Wala pang sapat na lakas si Hansen para makalabas sa kanyang kasalukuyang yugto. Ang pinakamahina sa mga super nilalang ay may 100,000 fitness, at ngayon, si Hansen ay may fitness level na 40,000 lamang. Kahit na ang Super King Spirit Mode ay hindi makakapagbalanse sa mga posibilidad na iyon. Ngunit dahil nakatakas si Hansen sa karne sa una at nakakuha ng kaunting distansya bago siya mahaylo pabalik, ang kuliglig ang unang napunta sa loob ng kabibi. At sa loob doon, nakita ni Hansen ang isang malaking puting bola na nakaupo sa gitna nito. Dapat iyon ang perlas na pag-aari ng hari ng kabibi. Ilang metro ang lapad nito, parang isang malaking globo. Nang mahayla ang kuliglig papasok, ang perlas na iyon ay nagningning ng nakakatakot na pulang ilaw.
Ang pulang ilaw sa loob ng kabibi ay parang buhay, sa isang pinigilan at misteryosong paraan. Ang pulang ilaw ay nagningning sa kuliglig na nagiging kulay pula rin ang dating biktima. At pagkatapos, ang matibay na katawan nito ay parang bakal na ibinagsak sa isang palanggana ng acid. Nagsimulang matuno at kumulo. Natakot si Hansen nang makita ito. Kung ang kuliglig ay walang pagkakataong makalaban sa isang nakakatakot na kapangyarihan, hindi siya tatagal ng isang segundo. Ang malambot na karne ay mabilis na humihila sa kanya papasok, at wala ng oras si Hansen para makatakas. Pinilit niya ang kanyang makakaya, iniisip, tapos na ang lahat. Nadamay pa nga si Bauer dito. Tumingin si Hansen kay Bauer, at nagulat siya nang makita na nakawala siya sa karne. Nakatuon ang kanyang mga mata sa pulang, impyerno na bagay sa loob ng kabibi. Bauer, itapon mo ang grenade mushroom sa loob. Inilipat ni Hansen ang Super Beast Soul na grenade mushroom sa kanya. Bakit? Tanong ni Bauer, na mukhang naguguluhan. 2 metro na lang ang layo ni Hansen sa tiyak na kamatayan. Wala na siyang oras para magpaliwanag, kaya sumigaw siya, ihagis mo lang. Kumurap si Bauer at ipinatawag ang Super Grenade Mushroom. Pagkatapos, ibinato niya ito sa loob ng kabibi. Sa sandaling halos mahayla si Hansen papasok, gamulong ang granada sa malambot na karne sa loob. Naisip ni Hansen na makatakas siya kapag sumabog ito. Ngunit nang tumama ang mushroom sa karne, dapat ay masyadong malambot ito. Hindi sumabog ang mushroom. Pushy asterisk T. Sigaw ni Hansen, habang hinihila siya papasok sa kabibi. Ang pulang ilaw ay nagningning sa kanya, at agad niyang naramdaman na nagbubble ang kanyang balat na parang pinirito siya ng buhay. Nakakatakot ang pakiramdam. Walang pag-aalinlangan, ipinatawag ni Hansen ang kanyang bulwark umbrella. Ngunit ang pulang ilaw ay nagawang matuno din ang payong, at ang pagtatanggol nito ay hindi tatagal ng matagal. Ang mga bronze Geno-core ay masyadong mahina, ngunit gayunpaman, ang paghawak ng ilang segundo laban sa kapangyarihan ng isang Super Geno-core ay hindi dapat maliitin, sabi ni Hansen sa kanyang sarili, habang ang kanyang isip ay naghahanap ng paraan para makatakas sa sitwasyong ito. Sa kasamaang palad, ang buong katawan niya ay nakatali at hindi niya maigalaw ang kanyang mga daliri. Hindi rin komportable ang hitsura ni Bauer, at sinubukan niyang ilagay ang kanyang sarili sa ilalim ng payong. Tatay, nakakainis ang ilaw. Lumabas na tayo dito, pakiusap ni Bauer. Ngumiti si Hansen ng mapait dahil gusto rin niyang umalis. Sinabi niya kay Bauer, lumabas ka muna, mahahanap kita mamaya. Kung hindi aalis si tatay, hindi rin ako aalis. Umiling si Bauer. Gusto pang magsalita ni Hansen, ngunit bigla siyang nakaramdam ng kalayaan. Parang bigla siyang naging malaya. Natuwa si Hansen sa ganito, ngunit ang biglaang paglaya ay hindi nangangahulugang malaya na siya dahil sarado na ang kabibi. Binitawan siya ng karne para mas mabilis siyang masunog ng ilaw. Nabitawan din ang kuliglig. Sinubukan nitong kumamaw sa kabibi para makalabas, ngunit ang pulang lagari nito ay nakabalot pa rin. Mukhang natatakot pa nga ang hari ng kabibi na gamitin ang insekto iyon para putulin ang kanyang sarili. Ang bulwark umbrella ay nagsimulang magkaroon ng ilang butas, at wala nang gaanong oras si Hansen. Alam niyang kailangan niyang gumawa ng isang bagay. Ipinatawag ni Hansen ang kanyang crystal egg, hinayla ang kanyang braso pabalik, at ibinato ito sa grenade mushroom. Kabanata 1453. Ang crystal egg ay parang isang meteor. Lumipad ito patungo sa grenade mushroom sa loob ng 1 segundo. Hawak ni Hansen si Bauer at tumalon sa karne, ginamit ang payong para protektahan sila malapit sa gilid ng kabibi. Umaasa siyang hindi agad sasabog ang mushroom dahil pupuksin siya at ang payong. Tiyak na nakakatakot ang lakas ng isang super grenade mushroom. Pang! Tumama ang crystal egg sa grenade mushroom, ngunit hindi ito sumabog. Sa halip, tumalbog ang mushroom patungo sa pulang perlas. Sobrang tuwang-tuwa si Hansen, at nakahinga siya nang maluwag nang makita na hindi pa sumabog ang granada. Ang crystal egg ay nagtrabaho lang upang gawin itong mas malambot, at ito ang eksaktong resulta na kanyang ninanais. Nang tumama ang grenade mushroom sa pulang perlas, hindi ito sumabog dahil naging malambot na ito. Ngunit ang crystal egg ay tumalbog sa loob ng kabibi hanggang sa tumama ulit ito sa grenade mushroom. Nang dumating ang pagtama na ito, nawala ang rubber-like na katayuan na ipinataw nito sa granada. At pagkatapos mangyari ito, tumama ang mushroom sa perlas. Hindi man lang tumingin si Hansen sa gawin na iyon. Sinubukan niyang magtago sa karne para protektahan ang sarili, na sinisiguro muna ang kaligtasan ni Bauer sa pamamagitan ng paglalagay sa kanya sa loob. Boom! Isang malakas na shockwave ang pumayag sa lahat ng pulang karne sa kabibi, na bumuo ng isang mushroom cloud na may napakalaking sukat.
Pakiramdam ni Hansen na parang itinatapon siya palayo ng alon na iyon sa una, at pagkatapos, parang binangga siya ng tren. Pinrotektahan ng payong ang dalawa mula sa karamihan ng malakas na kapangyarihan na iyon, ngunit hindi ito nagtagal. Nasira ito, at mabilis na nagsimulang damaloy ang dugo ni Hansen. Pang! Hindi alam ni Hansen kung ano ang kanyang nabangga, ngunit ang kanyang ulo ay nagtamo ng isang malubhang suntok. Pakiramdam niyang nabali ang kanyang mga buto, at sumabog ang kanyang mga eardrum na nagdulot sa kanya ng hindi maintindihang ingay. Ngunit hindi gaanong nag-aalala si Hansen tungkol dito. Gusto lang niyang protektahan si Bauer mula sa karamihan ng pinsala hanggat maaari. Pagkaraan ng ilang sandali, bumuti ang kailanawa ng kanyang ulo. Medyo malabo pa rin ang paningin niya, nagriring pa rin ang kanyang mga tainga, at masakit ang kanyang mga buto. Ngunit alam ni Hansen na hindi siya namatay. Nararamdaman niya ang matinding sakit at ipinaalam sa kanya na buhay pa siya. Sinabi rin ito sa kanya na nasa masamang kalagayan siya. Tatay, tatay, ayos ka lang. Pagkaraan ng ilang sandali, narinig ni Hansen ang pamilyar na boses na sinusubukang masira ang mga tunog na nagriring sa kanyang mga tainga. Nahihirapan na binuksan ni Hansen ang kanyang mga mata, at doon, nakita niya si Bauer na nag-aalala. Ayos lang si tatay, sabi ni Hansen, ngunit kahit na ang maikling pag-uusap na iyon ay nagdulot sa kanya ng pag-ubo ng dugo. Ang sakit ay nagparamdam kay Hansen na gising, at ang kanyang paningin at pandinig ay unti-unting bumuti. Ang damit ni Bauer ay pula, at hindi niya alam kung dugo niya ba iyon o dugo niya. Gusto ni Hansen na gamitin ang Dangshan Aura para malaman ang higit patungkol sa kanilang kasalukuyang sitwasyon, ngunit masyadong mahina siya para maisaaktibo man lang ito. Sa puntong ito, nagsimulang maunawaan ni Hansen kung gaano kalala ang kanyang pinsala. Hindi niya alam kung gaano karaming buto ang kanyang nabali. Ang kanyang mga braso at binti ay lahat ay baluktot at napangit. Ang Crystal Egg at Bulwark Umbrella ay parehong nawasak sa pagsabog, at nagambag iyon sa kung gaano kalala ang kanyang pinsala sa kasalukuyan. Ang pagsabog ay mas malaki pa kaysa sa inaasahan ni Hansen. Nang sumabog ang grenade mushroom malapit sa Perlas, agad itong nawasak. Napaka-brutal ng pagsabog. Hindi man lang makatayo si Hansen ngayon. Ang kanyang mga mata ay namamaga at dumudugo rin. Ang dugo ay nagbare sa kanyang mga mata na nagpapula sa kanyang paningin. Tumingin din si Hansen sa paligid hanggat pinapayagan ng kanyang nasugatan na leeg. Dapat ay nabali ito sa pagsabog at ang pag-ikot lang nito ay nagdulot ng pag-ungol ni Hansen sa sakit. Sa kabutihang palad, siya ay isang demi-Diyos. Ang mga ordinaryong tao ay mamamatay sa eksaktong punto ng pagsabog. Tatay, ayos ka lang. Nag-aalala si Bauer na naglalakad-lakad sa paligid ni Hansen habang nagsasalita. Ako, ayos lang ako. Nasaktan ka ba? Tanong ni Hansen bago siya magsimulang umubo ng dugo ulit. Ayos lang ako. Umiling si Bauer. Huminga siya sa sugat ni Hansen, sabi ni nanay kung humihip ka sa mga sugat, gumaganda ang pakiramdam. Tama siya, gumaganda na ang pakiramdam ko. Nakahinga ng maluwag si Hansen, alam niyang ayos lang si Bauer. Ang kanyang kasalukuyang mga sugat ay hindi siya papatayin, at mabubuhay siya hanggat walang ibang kaaway na nagkukubli sa paligid. Nakasandal si Hansen sa isang hubog na pader. Nasa loob pa rin siya ng kabibi, at ang karne ay naging malalaking piraso ng karne na nagkalat saan man. Pagkatapos, nakakita si Hansen ng isang makintab na bagay na tumutulo pababa. Tumingin siya sa itaas at nakakita ng 100 metro ang lapad na butas sa itaas, ang ilaw ay nagmumula doon. Mukhang namatay na ang hari ng kabibi. Naisip ni Hansen na namatay na rin ang kuliglig dahil hindi na niya ito makita. Bumantong hininga si Hansen. Sa kabutihang palad, wala nang ibang kaaway sa paligid. Wala siyang pagkakataong lumaban sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Sinubukan ni Hansen na tipunin ang kanyang lakas para maisaaktibo ang kanyang sariling pagpapagaling. Kung may oras siya, makakabawi siya sa kanyang sarili. At ginawa niya iyon, at pagkaraan ng ilang sandali, ang ikapitong pandaman ni Hansen ay nagsimulang bumuti. Ipinagpatuloy niya ang pagtingin sa malaking butas sa itaas. May ilaw, ngunit hindi ito sikat ng araw. Sa labas ng yungib na iyon ay ang underworld pa rin, at sa malayo sa itaas, nakikita pa rin ni Hansen ang kisame. At sa yungib, nakakita si Hansen ng ilaw. Kulay asul ito, at hindi niya alam kung ano ang naglalabas nito. Hindi ito ang parehong yungib na kanyang unang pinasukan, ito ay isang ibang yungib na nasa likod ng katawan ng hari ng kabibi. Mas malaki ito kaysa sa huling yungib, iyon lang ang masasabi niya. Sana wala ng ibang tao sa labas. Ngumiti si Hansen ng mapait dahil hindi na siya makakalaban.
Tumingin si Hansen sa kanyang Sea of Soul, nais na ipinatawag ang kabayo para dalhin siya palayo doon. Ngunit sa Sea of Soul, nakita niya ang isang pamilyar na anino. Pulang kuliglig. Nakuha ko ba ang Beast Soul na ito? Natuwa si Hansen nang makita ito. Wala ni isang ideya si Hansen kung ano ang nangyari sa gitna ng nakapipinsalang pagsabog na iyon. Pareho silang nakaligtas ni Bauer, at ngayon, nakikita ni Hansen ang Beast Soul ng pulang kuliglig. Dapat ay naisip ng santuwaryo na pinatay niya ang hari ng bato balat at ang pulang kuliglig. Naisip ni Hansen na narinig niya ang anunsyo sa panahon ng pagsabog, ngunit hindi siya nakatuon sa oras na iyon. Hindi ako makapaniwala na nakakuha ako ng Super Beast Soul. Teka, ano kaya ang uri nito? Sinuri ni Hansen ang Beast Soul ng pulang kuliglig. Kabanata 1454. Super Beast Soul pulang kristal na kuliglig, uri ng sandata ng alagang hayop. Medyo nagulat si Hansen dahil matagal na panahon na mula nang huling magkaroon siya ng Beast Soul na nakalaan para sa paggamit ng alagang hayop. Nakakita na siya ng maraming mababang antas, ngunit isang beses lang siyang nakakita ng Super Beast Soul ng ganitong uri. Kahit na hindi para sa kanya, kapaki-pakinabang pa rin ito. Kung ibibigay niya ang sandatang ito sa isang alagang hayop na Mittshield, ang kanilang depensa ay tataas ng husto. Kung ibibigay sa isang nilalang tulad ng rhinoceros, maaari itong magpatuloy sa pagbibigay ng mga pagpapagaling at hindi mapapatay. Kung suot ito ni Little Silver, gagawin niya itong isang mabangis na umaatake at nagpapagaling. Gayunpaman, nakakahiya na ang Rhinoceros at Little Silver ay hindi talaga mga alagang hayop na Beast Soul. Hindi nila magagamit ang sandata na natanggap lang ni Hansen. Si Little Angel ay isang mahusay na tagapagdulot ng pinsala, at sa proteksyon na ibinibigay ng sandatang ito, magagawa niyang makipaglaban ng mas mahusay kaysa kailanman. Ngunit sa kasamaang palad para sa kanya, si Little Angel ay umuunlad pa rin. Sa kanyang kasalukuyang sitwasyon, wala pang alagang hayop na Beast Soul si Hansen na kanyang maibibigay dito. Habang kailangang itabi muna ito ngayon, hindi bababa sa anumang alagang hayop na Beast Soul na kanyang makuha sa hinaharap ay maaaring bigyan ng set ng sandata at magkaroon ng super level na depensa. Bauer, tingnan mo sa paligid at tingnan kung may naiwang life geno essences ang kuliglig at ang hari ng kabibi, sabi ni Hansen kay Bauer. Mabilis na gumapang si Bauer, at pagkatapos mag-rummage sa paligid ng ilang sandali, bumalik siya mula sa ground zero ng grenade mushroom na may 2 kristal. Parehong maliit ang mga ito, ngunit masasabi ni Hansen kung aling kristal ang kabilang sa alinmang nilalang. Wala itong kinalaman sa kanilang presensya o aura, ito ay sa pamamagitan lamang ng kanilang hitsura. Maaari niyang makilala ang bawat isa na may matinding kaibahan. Ang mga life geno essences na ito ay naiiba kaysa sa mga matatagpuan sa iba pang 3 santuwaryo. Hindi na lang mga kristal ngayon dahil parang mga maliliit na estituan ng kanilang dating sarili. Ang laki lang ng kamao, ngunit mukhang napakabuhay. Ang isa ay isang kulay rosas na scallop shell, habang ang isa naman ay hindi mapagkakamalang isang kuliglig. Ganito rin ba ang pagsipsip ko sa mga ito? Ito ang unang pagkakataon na nakatanggap si Hansen ng life geno essence na tulad nito, at nagtataka siya kung pareho ba ang proseso. Ngunit ngayon na masyadong nasugatan siya, hindi na niya kayang gayahin ang daloy ng enerhiya ng kuliglig o ng hari ng kabibi. Dahil dito, kailangang ibulsa muna niya ang mga ito. Ang pulang kuliglig ay walang naiwang laman, ngunit ang hari ng kabibi ay mayroon. Kahit na matapos ang pagsabog, marami pa ring natitirang karne. Mula sa nalalaman ni Hansen, hindi makakain ng mga tao ang laman ng super nilalang. Ang mga alagang hayop at mga nilalang lamang ang makakakain ng kanilang mga labi. Sa kasamaang palad, kahit na kaya niya, masyadong maraming karne para kainin niya. At hindi niya dinala ang kanyang mga kasamahang nilalang, at wala rin siyang alagang hayop na makakagamit ng laman ng hari ng kabibi. Bukod pa rito, nag-aalala si Hansen na ang laman ay maaaring makaakit ng ibang mga nilalang dito. Hindi gaanong nagmamalasakit sa kanyang mga sugat, gusto lang ni Hansen na bumalik sa pagtawag sa kabayo at umalis doon ng mabilis hanggat maaari. Bago pa siya gumalaw, isang anino ang pumasok mula sa malaking butas na resulta ng pagsabog. Nagulat si Hansen. Masyadong nasugatan siya para lumaban, kaya ang pagkikita sa ibang mga nilalang ay isang nakakatakot na bagay. Ang nilalang ay parang isang buwaya, ngunit ang mga kaliskis nito ay asul. Nang pumasok ito, nagsimulang kumain ng karne. Sa kabutihang palad, hindi nito pinansin si Hansen. Hindi nagamit ni Hansen ang kanyang Dangshan Aura para basahin kung ano ang antas nito, ngunit masasabi niya mula sa isang sulyap lamang na malakas ang buwaya. Ipinatawag ni Hansen ang kanyang kabayo pagkatapos, nais na umalis ng mabilis hanggat maaari.
Sa kabutihang palad, ang nilalang ay hindi interesado sa kanila. Hinawakan ni Hansen ang kanyang sakit at itinaas ang kanyang sarili sa kabayo. Tumalon ang kabayo palabas ng butas at lumapag sa tuktok ng kabibi. Sa wakas ay nagawang sabihin ni Hansen kung saan nagmumula ang asul na ilaw. Ang yungib sa likod ng kabibi ay pinalamutian ng asul, nagliliwanag ng mga kabute. Ang ilaw ay ang kanilang ningning. Habang nakikita ni Hansen ang mga iyon, nakita rin niya ang isang grupo ng mga nilalang na nagtipon sa ilalim ng kabibi. Ito ay isang kawan ng iba't ibang mga insekto, lahat ay may iba't ibang hugis at sukat. Ang kanilang bilang ay hindi kapani-paniwala, at hindi man lang maunawaan ni Hansen kung gaano karami ang dumating. Parang baha ang dami ng mga papalapit sa kanya. Nang makita nila sina Hansen at ang kabayo, lahat sila ay nagsisigaw at tumili sa kanila. Gayunpaman, hindi nila nang ahas na subukang umakyat sa nahulog na hari ng kabibi. Sumakay si Hansen sa kabayo pabalik sa loob ng kabibi, kinikilala na walang paraan para makalusot siya sa legion na iyon. Pagbalik sa loob ng kabibi, inilayo ni Hansen ang kabayo, sakaling mapuko nito ang galit ng buwaya. Hindi alam ni Hansen ang antas ng nilalang, ngunit ipinapalagay niyang ang takot ng mga nilalang sa labas ay nagmula sa bagay na iyon. Madaling hulaan ang antas nito. Sana wala siyang gana sa laman ng tao. Hindi nakakalaban si Hansen. Kung wala ang super grenade mushroom, wala siyang pag-asa na lumaban sa isang super nilalang. Sa kabutihang palad, hindi pa rin ito nagpapakita ng anumang pag-aalala o interes kay Hansen. Ang focus ng nilalang ay nakatuon pa rin sa karne. Ginamit ni Hansen ang kanyang Dangshan Sutra para makabawi, umaasa na makakaramdam siya ng mas mahusay para makalabas. Kung matapos na ng buwaya ang malambot na karne, maaaring atakihin siya nito. Ngunit masyadong maraming karne. Kumakain na ito ng husto sa loob ng kalahating araw, at kahit na pagkatapos ng lahat ng oras na iyon, nakain lang nito ang isa sa 40 pantay na bahagi. Pagkatapos mabusog, humiga ang buwaya para magpahinga. Hindi ito nagpakita ng senyales na aalis. Pinatakbo ni Hansen ang kanyang Dangshan Sutra buong araw, ngunit napakabagal ng paggaling nito. Hiniling din niya kay Bauer na tumingin sa labas, at laking pagkadismaya niya, hindi pa rin nagalaw ang kawan ng mga nilalang. Sa ganitong bilis, mauubos ng buwaya ang karne ng hari ng kabibi. Sinubukan ni Hansen na mag-isip ng paraan para makatakas. Bigla, naisip ni Hansen ang mga kabute ng Ganoderma na kanyang natagpuan sa loob ng itlog. Marahil ay makakatulong ang mga ito sa pagpapagaling ng kanyang mga sugat. Kumuha si Hansen ng isa mula sa cruel bottle at kumagit ng kaunti. Sa sandaling tumama ang kanyang mga ngipin dito, natunaw ang bagay sa kanyang bibig. Pakiramdam ni Hansen na parang nasa isang mainit na silid siya, at mabilis niyang naramdaman na umiinit ang kanyang katawan. Ang mga nasirang buto at laman ay gumaling ng napakabilis. Napansin ng magic na ginagawa ng mga pulang kabute ng Ganoderma, kumagit si Hansen ng mas malaki sa takip. Agad niyang naramdaman na parang nasusunog ang buong katawan niya. Mabilis siyang gumaling, at ang mga sugat ay lahat ay maayos na natatakpan. Maganda ang bagay na ito. Umaasa si Hansen na makakatulong ang mga ito sa pagpapalakas ng kanyang life force. Hindi niya inaasahan na magagamot nila siya ng ganito kaayos. Kabanata 1455. Madaling pagalingin ang balat, ngunit hindi ang mga buto at ugat. Sa kabutihang palad, ang pulang Ganoderma ay nagawang magbigay ng epektibong pagpapagaling para sa lahat ng tatlo. Nanatili si Hansen sa loob ng kabibi sa loob ng 4 na araw, hanggang sa tuluyan na siyang gumaling. Kung wala ang mga pulang kabute, aabutin ng hindi bababa sa 10 beses na mas mahaba. Maganda ito. Nakakahiya lang na 7 lang sila at nakakain ko na ang isa. Ibig sabihin, 6 na lang ang natitira, naisip ni Hansen na may makasariling pagnanasa. Mas maayos na ang pakiramdam ng kanyang katawan, ngunit iyon lang ang nagbago. Nandoon pa rin ang buwaya at ang mga halimaw sa labas. Lumabas siya ng kabibi para tingnan ang mga bagay-bagay at ginamit ang kanyang Dangshan Aura para aiskan ang mga karamihan. Labis ang kanyang pagkadismaya nang makita niya ang mga super nilalang sa gitna nila. Kung kahit na ang mga super nilalang ay hindi nang ahas na pumasok dito para kumain ng karne, gaano kaya kalakas ang buwaya. Hindi na kailangang sabihin, nagulat si Hansen. Sa kabutihang palad, ang buwaya ay nakatuon pa rin sa karne sa loob ng kabibi. Hindi pa rin ito pinapansin sina Hansen at Bauer. Hindi nang ahas na hawakan ni Hansen ang buwaya, lalo na ngayon na nakita niya ang dalawang super nilalang sa ibaba. Dahil sa lahat ng mga nilalang na banal at mutant na klase na nagsisilbing buffer sa mga karamihan, naisip ni Hansen na masyadong mapanganib para sa kanya na subukang makatakas sa ganoong paraan. Kaya, nagpasya siyang manatili. Ano ang gagawin natin?
Ayaw manatili ni Hansen, at duda siyang patuloy na hindi papansinin ng buwaya ang dalawa pagkatapos nitong matapos ang karne ng hari ng kabibi. Kung magpapakita ng interes ang buwaya sa dalawa, magiging mapait ang mga bagay-bagay. Kung aalis siya ngayon, hindi na niya kailangang labanan ang nakakatakot na buwaya, ngunit walang garantiya na ligtas siyang makatakas sa kawan. Pinanood ni Hansen ang mga nilalang mula sa loob ng kabibi, umaasa na magkakaroon ng pagbabago o pagkakataon na maaaring magbigay sa kanya ng pagkakataong makatakas. Ngunit mas marami pang nilalang ang dumarating sa paglipas ng panahon, at sa bawat segundo na lumilipis, ang mga pagkakataong umalis ay nagiging mas payat. Napansin ni Hansen ang isang problema pagkatapos. Sa unang ilang araw, hindi nang ahas na lumapit ng husto ang mga nilalang sa kabibi. Ngunit ngayon, nagiging manipis na ang kanilang pasensya, at papalapit na sila. Ang mga nilalang na nakakalipad ay sapat na ang lakas ng loob para umikot sa butas. Nangyari iyon, umungal ang buwaya sa kanila, na nag-udyok sa kanila na kumalat. Mukhang ilang sandali na lang bago nila magpasya na salakayin ang lugar na ito at pumasok. Kapag nangyari iyon, wala nang ibang magagawa ang buwaya kundi labanan sila. Marahil ay makatakas ako sa gitna ng lahat ng kaguluhan na iyon, naisip ni Hansen sa kanyang sarili. Kung hindi pupunta si Hansen kahit saan ngayon, maaari lang niyang gugulin ang kanyang oras sa pagsasanay ng Dangshan Sutra at Jad Esken para maibalik ang Bulwark Umbrella at ang Crystal Core. Mas madaling ibalik ang mga ito kaysa sa unang paggawa ng mga ito. Ang kailangan lang, higit sa lahat, ay oras. Sinubukan ni Hansen na sumipsip ng 2 Life Geno Essences na kanyang nakuha, ngunit sa ilang kadahilanan, hindi niya magawa. Sinubukan ni Hansen na gayahin ang daloy ng enerhiya ng mga nilalang, ngunit walang nangyari. Naisip niyang maaaring masyadong mahina siya para gawin iyon sa kanyang kasalukuyang anyo. Sinubukan ni Hansen na manaliksik at mag-eksperimento sa loob ng ilang sandali, ngunit hindi niya matukoy kung bakit hindi niya masisipsip ang mga Life Geno Essences. Napansin niya na kakaiba ang enerhiya sa loob ng mga ito, at medyo naiiba sa nakita niya noon. Parang ang 2 Life Geno Essences ay hindi lamang kapangyarihan, may buhay sa loob. Patay na ang hari ng kabibi at ang pulang kuliglig. Paano nagkakaroon ng life force ang kanilang mga Life Geno Essences? Parang mga itlog na hindi pa ipinanganak ang mga bagay na ito. Ibig bang sabihin, maaari silang mabuhay muli? Naisip ni Hansen, ngunit hindi siya sigurado kung totoo ba iyon. 2 araw pagkaraan, tumaas ang kawalang pasensya ng mga nilalang sa labas. Marami sa mga nilalang na nakakalipad ay naglalagi sa tuktok ng kabibi, habang ang mga nasa lupa ay nasa ilalim na nito. Lahat sila ay mukhang gutom at sakam. Wala sa kanila ang nagmamalasakit sa pag-uungal ng buwaya, kaya tumigil na itong subukang takutin sila. Hanggat hindi pumapasok ang mga nilalang, hindi sila papansinin ng buwaya. Mukhang malapit na silang pumasok. Teka, ano kaya ang hinihintay nila? Naisip ni Hansen. Ilang oras pagkaraan, nakarinig si Hansen ng isang ingay. Ang mga nilalang ay bumuo ng isang daanan, at tumitawid doon ay isang may sungay na nilalang na may katawang parang pagong at ulo na parang ahas. Walang pag-aalinlangan na umakyat ito sa loob ng kabibi. Nang makapasok ang ahas pagong, pumasok din ang iba pang mga nilalang. Mabilis na nawala ng kontrol ang mga bagay-bagay. Ang bawat nilalang ay parang isang gutom na lobo, na desperadong tumitalon sa bawat piraso ng karne na kanilang makuha. Dapat ay hinihintay nila ang ahas pagong. Ibig sabihin, dumating na ang aking oras. Sobrang tuwang-tuwa si Hansen. Mas magulo ang gulo, mas maganda para sa kanya at sa kanyang pagtakas. Lahat ng mga nilalang na nagsipasukan ay nagalit sa buwaya. Umuungal ito at ipinatawag ang kanyang Geno Core, na parang isang higanting pares ng gunting. Asul ang mga ito at ang mga talim ay malupit na may ngipin. Agad silang bumukas para putulin ang ilang nilalang sa kalahati. Kumislap ang gunting sa grupo ng mga nilalang, sinisira ang lahat ng nakikipag-ugnayan sa kanila. Ang 2 nilalang na pinaniniwalaan ni Hansen na super nilalang ay umiwas sa gunting, hindi handang lumaban sa Geno Core ng harapan. Hindi man lang sila nagpatawag ng kanilang sariling Geno Core para makipaglaban. Hindi na nakakapagtaka kung bakit natatakot silang lahat na pumasok. Masyadong malakas ang Geno Core ng buwaya, at pinuputol nito ang lahat sa kalahati. Mas nakakatakot ito kaysa sa Ruby Slicer ng pulang kristal na kuliglig. Medyo nagulat si Hansen. Tumingin siya sa ahas pagong. Hinihintay ng lahat ng nilalang na pumasok ang ahas pagong. Dapat ay naniniwala silang magagawa nitong makipaglaban ng epektibo sa buwaya. Tumingin si Hansen sa ahas pagong. Hindi ito nagmamalasakit sa ibang mga nilalang. Ang itaas na bahagi ng katawan ng ahas ay kumuha lang ng isang tipak ng karne at nagsimulang lumunin ito.
Hindi nito pinansin ang kalapit na pagpatay at ang gunting ng buwaya. Hindi nito nakita ang gunting, ngunit nang kainin nito ang karne, nagalit ang buwaya. Umuungal ang buwaya, at lumipad ang gunting pasulong para putulin ang ahas pagong. Ngunit hindi natakot ang ahas pagong. Patuloy itong ngumunguya ng karne, habang nagsimula ng kumislap ang katawan nito. Isang tansong kampana ang lumitaw para protektahan ang sarili nitong katawan at pigilan ang gunting na maabot ito. Dong! May narinig na tunog ng metal. Tumama ang gunting sa kampana, hindi ito maputulan sa kalahati. Sa ilalim ng proteksyon ng tansong kampana, nakakain ng ahas pagong ang karne ng walang hadlang. At habang ang atensyon ng buwaya ay nakatuon sa ahas pagong, ginamit ng mas maliliit na nilalang sa paligid ang pagkakataong iyon para kumain ng karne. Kabanata 1456. Habang ang lugar ay nahuhulog sa kaguluhan, tumakbo si Hansen. Bigla, isang espada ang dumaan sa hangin, at ang mga balahibo ay nagbare sa kalangitan habang marami sa mga nilalang na nakakalipad ay napatay. Tumigil sa pakikipaglaban ng ahas pagong at ang buwaya nang makita nila ito. Hindi na interesado sa karne, nagsimulang maglakad sila sa magkaibang direksyon. Saan ka pupunta? Narinig ni Hansen ang boses ng isang babae na tumatawag mula sa kalangitan, habang ang isa pang paghampas ng espada ay umabot sa buwaya. Masyadong mabilis ang paggalaw para makita ni Hansen ang naghawak ng sandatang iyon, ngunit pinutol nito ang buwaya sa isang kisap mata. Ginamit ng buwaya ang gunting nito para subukang harangan ang papalapit na pag-atake, ngunit hindi ito sapat na mabilis. Pagkatapos, isang sigaw ang umalangaw-ngaw. Ang espada ay dumaan sa ulo ng buwaya, at ang walang buhay na katawan nito ay nahulog sa kabibi. Lahat ng nilalang ay naglalabanan sa isa't isa sa isang pagtatangka na makatakas ngayon, maging ang mga super nilalang. Kahit na sila ay hindi na nagnanais ng karne. Nagulat si Hansen. Napaklakas ng buwaya, at hindi niya inaasahan na ang isang multo na naghawak ng espada ay papatayin ito ng madali sa isang paghampas. Naisip ni Hansen na narinig na niya ang boses na ito noon. Nang itago ng taong iyon ang espada, at nakita niya ng mas malapitan, nagulat siya. Siya ang Panginoon ng Demigod Association. Siya ay isang taong malamang na may koneksyon kay Han Jingji. Bakit ka nandito? Kumunat ang noo ng babae, nakita siya roon. Hinahabol ako ng mga nilalang, at napunta ako rito. Hindi ko inaasahan na makita ka rito. Dapat ay napaklakas mo para patayin ang mga super nilalang na parang iyon sa isang paghampas, sabi ni Hansen, tumitingin sa babae. Sa kabutihang palad, lumabas na siya sa kanyang Super King Spirit bago ang engkwentro. Ginawa niya iyon para makatipid ng lakas. Kung hindi niya ginawa ito, maaaring isipin ng babae na siya ay isang nilalang at papatayin siya. Malamig na sumagot ang babae, marami pang hindi mo alam. Talaga bang iniisip mo na ikaw ang unang super aristocrat sa Alliance? Hindi, ngunit alam kong mas malakas ka at ang iba pang miyembro ng Blood Legion kaysa sa akin. Kiba't balikat si Hansen. Mabuti, kung gayon, tara na. Nang sabihin iyon ng babae, pumarap siya. Saan tayo pupunta? Kumunat ang noo ni Hansen. Ayaw niyang makipag-ugnayan o makipag-usap sa babaeng iyon dito. Sabi ng babae, masaya akong makita ka rito, at may kailangan akong ipagawa sa iyo. May mahalagang bagay akong dapat puntahan. Hindi ko sigurado kung may oras akong tulungan ka, tanggi ni Hansen. Tumigil ang babae, pumarap at malamig na sinabi, maaari mo akong tanggihan, oo, ngunit hindi mo matatanggihan ang aking espada. Kung susubukan mong umalis, aayusin ko na magkakilala kayo ng aking espada. Mayroon ba akong pagpipilian? Kiba't balikat ulit si Hansen. Oo, ang kamatayan ay palaging isang pagpipilian. Nagsalita ang babae nang may nakakagulat na katapatan. Sino ang kusang magpipili ng kamatayan habang sila ay nabubuhay? Bamantong hininga si Hansen at sumunod na lang. Nawala ang katawan ng buwaya pagkatapos ng pagpatay, at kahit na ang laman nito ay hindi naiwan. Gayunpaman, kinuha ng babae ang Life Geno Essence nito at natanggap pa nga ang Geno Core na Crocodile Scissors. Alam ni Hansen na hindi niya ito mapapanalo, kaya sumunod siya sa kanya. Parang hindi pinapansin ng babae si Hansen sa kanilang paglalakad, ngunit dinala niya siya sa isang mahabang paglalakad sa Underworld. Iba ang pag-uugali niya kaysa sa Alliance. Sa Alliance, walang nakakaramdam ng kanyang tunay na kapangyarihan. Dito, ang pagiging nasa kanyang presensya lang ay nagsasabi sa iyo na siya ay nakakatakot na malakas. Walang nilalang ang nang-ahas na lumapit sa kanya. Gusto ni Hansen na magtanong sa kanya ng ilang tanong, ngunit pagkatapos niyang itanong ang mga ito, hindi siya nakakuha ng sagot. Hindi siya pinansin ng babae. Pagkatapos ng ilang ulit na pagsubok, tumigil siya.
Naglakad sila sa ganitong paraan sa loob ng 2 buong araw. Sa huli, umalis sila sa underworld sa pamamagitan ng isang yungib sa gilid ng bundok. Saan tayo pupunta? Tumingin si Hansen sa paligid, kinikilala na ito ay isang lugar na hindi niya pamilyar. Hindi niya masabi kung nasaan ang shadow shelter mula doon. Nakakagulat, sinabi ng babae, sa aking kanlungan. Ang iyong kanlungan. Bahay ba ito ng mga tao? Gulat na tanong ni Hansen. Sino ang nagsabi sa iyong tao ako? Malamig na sinabi ng babae. Nagulat si Hansen. Ginamit niya ang kanyang Dangshan aura para i-scan siya, at kahit na napaklakas niya, naramdaman pa rin niya na tao siya. Ano ka, kung hindi ka tao? Espiritu. Biro ni Hansen. Wala bang sinabi sa iyo si Han Jingji? Sabi ng babae, kumunot ang noo. Kung alam ko, hindi ko na kailangang itanong sa iyo. Naramdaman ni Hansen na bobo siya. Hindi niya alam kung siya ba talaga ang tagapagmana ni Gurohan. Naisip ni Hansen na sasabihin sa kanya ng babae ang isang bagay, ngunit bumaantong hininga siya at sinabi, wala itong kinalaman sa kailangan mong gawin. Hindi mahalaga. Patuloy na naglakad ang babae pagkatapos noon, ngunit nagsimula na siyang sumagot ng mga tanong para kay Hansen. Sabihin mo man lang sa akin kung ano ang ginagawa ko. At ang pangalan mo, ano ba iyon? Hindi ko naman pwedeng tawagin kang babae. Hindi pa susuko si Hansen. Nag-atubili ng kaunti ang babae, at pagkatapos ay sinabi, malalaman mo kapag nakarating na tayo doon. At tungkol sa pangalan ko, tawagin mo akong kung ano man ang gusto mo. Ito ay isang titulo lamang. Hindi talaga iyon sagot. Nalungkot ang puso ni Hansen, at pagkatapos noon, hindi na ulit siya pinansin ng babae. Ipinatawag ng babae ang isang hayop. Sumakay si Hansen dito, at hindi nagtagal ay natuklasan niyang ito ay isang super mount. Napakabilis nito. Ngunit kahit nasa bilis na iyon, kailangang tumakbo ang mount ng 4 na araw ng tuloy-tuloy bago sila makarating sa kanlungan. Tulad ng inaasahan ni Hansen, napakalaki ng lugar. Naitayo ito sa isang lumulutang na isla na nakabalot ng mga ulap na parang eksena sa langit. Ngunit ang lumulutang na isla ay walang simpleng palasyo. Ang naruroon ay isang lungsod at malinaw na ito ay isang super kanlungan. Ngunit hindi nakita ni Hansen ang kahit isang tao doon sa kanlungan. Mas marami pang mga espiritu kaysa sa mga nilalang ang naninirahan doon. Ang pinakakatakot na bagay ay ang mga espiritu at nilalang doon ay lahat ay napaklakas. Hindi sila gaanong mahina kaysa kay Hansen na nangangahulugang sila ay mga nilalang na banal na dugo at mga maharlikang espiritu sa pinakamaliit. Nang makita nila ang babae, lahat sila ay yumuko. Lahat sila ay lubos na humanga o natatakot sa kanya. Curious sila tungkol sa taong nakaupo sa tabi niya, si Hansen. Nag-uusisa silang nahulaan kung sino siya, at anong uri ng tao ang pinapayagang sumama ng basta-basta. Kabanata 1457. Sinundan ni Hansen ang babae patungo sa bulwagan ng mga espiritu sa kanlungan, at umupo siya sa trono doon. Tumingin si Hansen sa paligid niya at nakita niyang walang ibang upuan. Kaya, tumayo siya. Hindi nagtagal, nakita ni Hansen ang ilang malalakas na espiritu na pumasok sa bulwagan. Ang bawat espiritong pumasok ay may life force na katumbas ng pulang kuliglig. Ibig sabihin, ang mga pumapasok sa bulwagan ay hindi bababa sa antas na hari. Ngunit lahat sila ay nakasuot ng kulay abong balabal na tinatakpan ng kanilang mga mukha. Nang dumating ang mga espiritu, lahat sila ay yumuko sa harap ng babae. At magalang nilang lahat na binati siya, pagbati, aking Panginoon. Pagkatapos ay naghiwa-hiwalay sila at tumayo sa magkabilang dulo ng bulwagan. Hindi nagtagal, ang magkabilang panig ng bulwagan ay napalibutan ng isang malaking bilang ng mga espiritu. May 20 hanggang 30 espiritong antas na hari. Nagulat si Hansen nang makita sila dahil lahat sila ay parang pareho ang hitsura. Sinabi sa kanya ng kanyang mga pandaman na ang kanilang mga katawan at enerhiya ay lahat ay magkatulad. Maaaring ito ay isang pamilya ng mga espiritu para sa lahat ng nalalaman niya, tulad ng tribo ng madilim na espiritu. Marahil hindi talaga siya tao. Kung hindi, paano niya mapamamahalaan at mapanguluhan ang napakalaki at makapangyarihang pamilya? Naisip ni Hansen na kakaiba ang buong senaryong ito. Ngunit sa kabila ng paulit-ulit na pagbabasa sa babae, parang tao pa rin siya sa kanya. Ang 20 hanggang 30 espiritong hari ay lahat ay lumingon kay Hansen. Malinaw na iniisip nilang kakaiba ang kanyang presensya doon. Sa kabutihang palad, nakaranas na si Hansen ng mga katulad na sitwasyon noon. Ang mga espiritong hari ay napakalakas, ngunit hindi siya natakot. Patuloy siyang nakatayo kung nasaan siya nang hindi nag-aalala. Tumingin-tingin si Bauer sa paligid ng may pagkamausisa.
Kung hindi siya hawak ng mahigpit ni Hansen, makakalabas siya at pupunta sa estatwa ng espiritu. Narito na ba ang lahat? Tanong ng babae, inis ka ng mga hanay ng mga espiritu. Panginoon, maliban kay Ghost Moon, narito na ang lahat. Magalang na sinabi ng isang espiritu sa kanyang kaliwa. Bakit wala si Ghost Moon? Tanong ng babae nang may kunot ang noo. Sinabi ng espiritu, hiniling mo sa amin na manghiram ng isang bagay mula sa outer sky. Ipinadala ko si Ghost Moon doon. Tumango ang babae at sumagot, kung gayon, hindi na kailangang maghintay sa kanya. May ipahahayag ako. Mula ngayon, siya ang ating pari ng Elysium Shelter. Nang sabihin ito ng babae, lahat ng espiritu sa paligid ay nagulat. Panginoon, hindi natin magagawa iyon. Ang pari ay palaging pinipili mula sa loob ng ating tribo. Paano mo papayagan ang isang tagalabas na tanggapin ang isang napakahalagang tungkulin? Panginoon, nakikita ko ang isang bronze na ilaw sa kanya. Siya ay isang nilalang na may bronze na genocore. Paano siya magiging ating pari? Ang buong bulwagan ng mga espiritu ay nagkagulo habang ang lahat ng espiritu ay nagmakaawa at nagmamakaawa sa kanilang Panginoon na bawiin ang kanyang kautusan. Lahat sila ay bumagsak sa sahig para bigyang diin ang kanilang katapatan. Si Hansen lang ang nanatiling nakatayo. Paralisado si Hansen at hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ng tungkulin ng pari. At kahit na parang isang bagay na may kapangyarihan at kahalagahan, hindi niya plano na manatili sa lugar na ito. Ngunit, halata naman, kung magiging pari siya o hindi ay hindi desisyon ni Hansen, kaya nagpasya siyang manahimik at manood lang. Masusubaybayan niya muna kung paano magiging ang mga bagay-bagay. Panginoon, mas magandang kandidato si Ghost Moon kaysa sa nilalang na ito. Mas mahusay siyang pagpipilian, sabi ng espiritu sa kanyang kaliwa. Wala nang dapat sabihin sa inyo. Napagdesisyonan ko na ang aking isip tungkol sa bagay na ito. Bumalik kayo kaagad. Hindi gaanong nagmamalasakit ang babae sa kanilang pagmamakaawa, at nag-gesture siya gamit ang kanyang kamay para iwanan siya. Pagkatapos noon, humarap ang mga espiritu para umalis. Mukhang napakasama ng loob nila, ngunit hindi nila nang ahas na hindi igalang ang Panginoon na kanilang pinagsisilbihan. Ang kanilang mga mata ay naglakbay kay Hansen na puno ng nagngangalit na galit. Nang lahat ng mga espiritong hari ay umalis sa bulwagan, at sinarado ang pinto, ngumiti si Hansen ng mapait. Tao lang ako na may bronze na genocore. Hindi ko sa tingin kaya kung gumawa ng marami para sa inyo. Bakit hindi na lang pumili ng isang malakas sa kanila para maging inyong pari? Malamig na sinabi ng babae, may mga dahilan ako kung bakit ka pinili. Gawin mo lang ang iyong bahagi. Natatakot akong masyadong mahina para magawa ang gusto mo sa akin. Parang mapait na tumingin si Hansen. Biglang ngumiti ang babae. Talagang maganda ang hitsura niya, at agad na tumigil ang puso ni Hansen. Well, marahil kailangan mo ng kaunting motibasyon. Kung hindi ka magaling, puputulin ko ang ulo mo. Sinabi ng babae ito nang may parehong ngiti. Hindi ko sinabing kaya kong gawin ito. Ngunit pinipilit mo akong sumang-ayon sa lahat ng ito, at ngayon, binabantaan mo akong putulin ang ulo ko kung mabibigo ako. Hindi patas. Sinubukan ni Hansen na makipagtalo sa kanya. Hindi patas dahil mas malakas ako kaysa sa iyo. Iyon ay sapat na dahilan para gawin mo ang lahat ng sasabihin ko sa iyo, sabi ng babae. Sige. Wala nang sinabi pa si Hansen, at handa siyang tanggapin ang kanyang tungkulin bilang pari dahil sa mga pangyayari. Sabihin mo man lang sa akin kung ano ang hinihingi ng tungkulin na ito sa akin, una. Kung para sa akin na lumabas at patayin ang mga super nilalang, hindi kita matutulungan doon, sabi ni Hansen. Ngumiti ang babae, hindi natin kailangan na patayin mo ang mga super nilalang. Ang pari ng Elysium Shelter ay may isang gawain lamang, at dapat ay madali iyon. Pagkatapos ay lumingon ang babae para tingnan si Bauer sa balikat ni Hansen. At ano ba iyon? Ayaw nang magsalita ni Hansen. Ang magturo at alagaan ang banal na anak ng Elysium, sabi ng babae, dahan-dahan. Ang anak ng Elysium. Anak mo ba siya? Gaano na siya katanda? Ang isip ni Hansen ay binomba ng maraming tanong na gusto niyang masagot. Diretso siyang tiningnan ng babae. Sinabi ko lang sa iyo. Siya ang anak ng Elysium. Ang mga espiritong nakita mo ay lahat ay mga anak ng pamilya Elysium. Dapat mong turuan ang kanilang pinakabago. Ngunit hindi ako guro, at hindi pa ako nagtuturo kanino man. At tiyak na hindi pa ako nagtuturo ng mga espiritu. Hindi sa tingin ni Hansen na magandang misyon ang ibinigay sa kanya. Ayaw ng mga espiritu na siya ang pari, at galit na sila sa kanya. Kahit natanggapin nila siya sa tungkulin, hindi naman parang gusto ni Hansen ang gawaing ito. Sa muli, puputulin ko ang ulo mo kung mabibigo kang maging isang disenteng guro.
Muling inulit ng babae ang kanyang banta, at ito ay kasing epektibo ng unang pagkakataon. Wala nang masabi si Hansen. Hindi niya maitatanggi. Sumunod na lang siya sa babae palabas ng bulwagan hanggang sa sinabi siyang pumasok sa isang gusali na matatagpuan sa hardin. Magtuturo ka sa kanya sa hardin na ito. Tandaan ang mangyayari kung mabibigo ka, malamig na sinabi ng babae. Saan siya? Hayaan mo akong makita siya. Wala nang ibang magagawa si Hansen, kaya kailangan niyang itaas ang kanyang mga manggas at simulan ang pagtuturo sa abot ng kanyang makakaya, sa lalong madaling panahon. Nandito ang banal na anak, sabi ng babae, na nakatingin sa buong hardin. Tumingin si Hansen sa parehong direksyon. Mabilis na bumukas ang kanyang mga mata sa hindi makapaniwala habang sinabi niya, siya ang banal na anak. Kabanata 1458. Inaasahan ni Hansen na ang banal na anak ng Elysium ay magiging isang bata. Marami siyang karanasan sa pag-aalaga ng mga bata, kung tutuusin. Ngunit nang makita niya kung ano ang itinuturo ng babae, hindi ito isang tao mula sa Elysium ang nakita niya. Sa katunayan, hindi pa nga ito isang espiritu. Nakita ni Hansen ang isang bato na may taas na halos 10 talampakan. Una niyang inisip na ito ay isang peking bundok na kadalasang nakikita sa mga hardin bilang dekorasyon. Sa mas malapitan na pagtingin, napansin niya ang isang guhit sa bato. Ang guhit ay nagpapakita ng isang babaeng nakatayo sa isang tulay na may payong. Umuulan sa larawan at ang likod lamang ng babae ang nakikita. Kahit na hindi mo makita ang kanyang mukha, ang kanyang postura ay nagpapahiwatig na siya ay isang babaeng may ilang kagandahan. Sinasabi mo bang siya ang banal na anak? Nasaan siya? Hindi naniwala si Hansen sa sinasabi ng kanyang isip kaya hinanap niya ang paliwanag ng babae. Ngunit nabasa ng babae ang isip ni Hansen at sinabi niya, gaya ng iniisip mo. Ang guhit na iyon ang banal na anak. Ang guhit mismo. Ang aktwal na guhit ang banal na anak. Ginamit ni Hansen ang kanyang Dangshan aura at sinuri ang bato. Walang life force, kaya kahit na nabuhay ito, patay na ito ngayon. Hindi masama, seryoso na sinabi ng babae. Maaari kang bumalik sa Alliance, kung gusto mo. Mas mabuting maging handa ka. Dalhin mo ang ilang sikat na libro at subukang hikayatin siyang isipin, kumilos, at maniwala na siya ay isang tao. Kung matuturuan mo siya ng maayos, ito ay sa iyo upang panatilihin. Kung mabibigo ka, ang iyong ulo ay akin upang panatilihin. Pagkatapos noon, inilabas ng babae ang crocodile scissors at ibinigay ito kay Hansen. Pero, nais sabihin ni Hansen ang isang bagay, ngunit nakatalikod na ang babae at umalis sa hardin. She asked T. Baliw ka ba? Kailangan kong turuan ang isang guhit. May tainga ba ang batong ito? Naririnig ba niya ako? Nalungkot na sinabi ni Hansen. Sino ang nagsabi na hindi ako nakakarinig ng anumang bagay? Bigla, tumunog ang bato na may boses ng isang babae. Tumalon si Hansen. Tinitigan niya ang bato gamit ang kanyang Dangshan aura, ngunit napansin niyang tila patay pa rin ito. Nakikipag-usap ka ba sa akin? Tumingin si Hansen sa bato nang hindi makapaniwala at itinuro ang kanyang tanong sa guhit ng babae. May iba pa bang narito? Ang boses ay talagang nagmumula sa bato, ngunit hindi nakita ni Hansen ang anumang pagbabago sa guhit. May sinabi si Hansen, ngunit hindi ito sumagot. Hoy, nandyan ka pa ba? Tanong ni Hansen ng ilang beses, ngunit hindi na niya narinig ang boses nito. Kakaiba, nababaliw na ba ako? Nakaramdam ng kakaiba si Hansen. Gayunpaman, lumapit siya ng mas malapit upang suriin ang pagpipinta sa bato ng mas malapitan. Ngunit alam ni Hansen na ang bato at ang guhit ay espesyal, tiyak na iyon. At alam na ngayon ni Hansen kung bakit siya hiniling ng babae na turuan ang pagpipinta. Hindi makatakas o maiiwasan ni Hansen ang tungkulin na ito. Kaya, nagpasya siyang bumalik sa Alliance at maghanap ng ilang libro na mababasa niya sa kanya. Ngunit pagkatapos ng unang pangungusap na narinig niya, hindi na niya narinig itong magsalita muli. Hindi hahayaan ng babae na umalis si Hansen sa hardin, kaya natigil siya doon at kailangang magbasa ng libro sa guhit ng babae. Kapag hindi niya ginagawa iyon, naglalaan siya ng ilang oras sa pagsasanay ng kanyang Jad-esken at Dangshan Sutra upang makuha niya ang Crystal Core at Bulwark Umbrella. Sa katunayan, hindi nakatuon si Hansen sa babaeng may berdeng damit sa pagpipinta. Hindi nagtagal, karamihan sa kanyang oras ay ginugol sa paglalaro kay Bauer at pagsasanay. Hindi naman sa ayaw niyang magturo, ngunit ang pagbabasa sa harap ng isang walang buhay na bato o pagpipinta ay parang nakakatawa. Naisip niya na masyadong kwalipikado siya para sa isang bagay na kasing simple ng iyon. Maaaring makakuha ang babae ng anumang lumang libro at anumang lumang espiritu upang masigasig na magbasa sa kanila, hindi niya talaga kailangan si Hansen para doon.
At ang mga espiritu ay hindi rin magiging kasing tamad niya. Sa kabutihang palad, hindi siya hinanap ng babae. Kaya, malaya si Hansen na maging kasing tamad ng gusto niya. Ang kanyang nakakagulat na kawalan ay halos parang nakalimutan na niya na naroon si Hansen. Natapos na si Hansen na manatili doon sa loob ng kalahating buwan, at maliban sa pagpipinta, wala siyang nakitang ibang buhay na nilalang. Sana ligtas si Ling Mayer. Ayaw kong maloko siya ni Spirit 13. Kahit na may pagnanais si Hansen na tulungan siya, hindi niya nagawa ang anumang bagay para sa kanya sa oras na iyon. Matapos magsanay ng Jad Esken at Dangshan Sutra, wala nang ibang magawa si Hansen. Tinawag niya si Taya upang magsanay ng 6-Path HS Heart Sword Technique. Ang Heart Sword ay hindi talaga tungkol sa kapangyarihan sa pag-atake o pisikal na lakas. Ang partikular na teknik na ito ay bumababa sa iyong puso at isip. Gustong-gusto ni Hansen ang kasanayan, ngunit ang kanyang pagsasanay dito ay hindi naging maayos sa una. Naisip ni Hansen na ang problema ay nasa 6-Path Sword. Nagamit ng 6 Paths ang Heart Sword dahil siya ay may talento, at ang kanyang Geno Core na 6-Path Sword ay perpektong tugma sa Heart Sword. Wala si Hansen ng 6 Paths Geno Core. Kung gusto niyang mamaster ang Heart Sword, ang paggawa nito nang wala ito ay magiging mahirap. Ngunit hindi plano ni Hansen na matuto ng Heart Sword tulad ng 6 Paths. Gusto niyang gamitin ang Heart Sword upang palakasin ang kanyang pananampalataya at upang maghanap ng paraan upang tumingin sa kanyang sarili. Gusto niyang mas maunawaan ang kanyang sarili at maging isa sa kanyang tunay na sarili. Kahit na ang Heart Sword ay mula sa 6 Paths, magagamit ito ni Hansen ng iba dahil sa mga pagkakaiba sa kanilang mga personalidad. Siya at ang 6 Paths ay magkasalungat. Ang 6 Paths ay isang perpeksyonista, at walang anumang bagay na makakapag-iwan ng marka sa kanyang puso. Handang-handa pa nga siyang sirain ang kanyang Emperor Geno Core dahil hindi ito perpekto. Ngunit dumaan na si Hansen sa maraming bagay, at hindi niya basta-basta hahayaang mawala ang mga bagay-bagay. Ang Heart Sword ay batay sa katatagan ng iyong puso. Ang paggamit ng kasanayang iyon ay maaaring ganap na magkaiba, depende sa kung sino ang gumaganap nito. Ang 6 Paths, kapag gumagamit ng Heart Sword, ay nagpapapasunod sa iba sa kanya. Nakukuha niya ang iba na gustong magtapon ng kanilang sarili sa kanyang espada. Ngunit kapag ginamit ito ni Hansen, iba ito. Kung makikita ito ng mga tao, mapukos sila. Hindi makontrol ni Hansen ito. Nagmumula ito sa kung sino siya, ito ay refleksyon ng kanyang mga paniniwala. Hindi siya sumuko kahit na mahirap ang sitwasyon at maliit ang tsansa ng tagumpay. Kapag ang pananampalatayang iyon ay inilagay sa espada, tinukoy nito ang kanyang estilo. Ang kanyang pagganap ng teknik ay magbabago lamang kung ang kanyang personalidad ay nagbago sa paanuman. Magaling ang teknik na ito. Ano ang pangalan nito? Habang nagsasanay si Hansen, narinig muli ang boses ng babae mula sa bato. Kabanata 1459. Pamilyar ka ba sa paggamit ng espada? Tumingin si Hansen sa babaeng nakasuot ng berdeng damit sa pagpipinta. Nakikita ang iyong mga kasanayan sa espada, sapat na ang aking pag-unawa. Muli, narinig ang boses mula sa bato. Kung gusto mong matuto nito, matuturuan kita. Tinitigan ni Hansen ang babae sa pagpipinta. Natuto na ako nito, sabi ng babae sa guhit. Natuto ka sa kasanayang ito sa pamamagitan ng panunood sa akin. Sabi ni Hansen, na may tono na nagpapahiwatig na hindi siya naniniwala sa kanya. Natahimik muli ang babae sa pagpipinta, ngunit napansin ni Hansen na nagsimula siyang gumalaw sa canvas ng pagpipinta. Ang bato ay naging parang telebisyon, at sa maulang tanawin na ipinakita, isinara ng babae ang kanyang payong. Pagkatapos, ipinakita niya ang Heart Sword sa kanya gamit ang saradong payong bilang sandata. Na-freeze si Hansen. Perpekto niyang ginamit ang Heart Sword sa isang kompletong 1:1 na paggaya ng kanyang sariling pagganap nito. Ang kanyang muling pagganap ng kanyang talento sa Heart Sword ay nahuli ang bawat emosyon. Pero ginagaya mo lang ang ginawa ko. Hindi ibig sabihin na natutunan mo ito ng maayos. Gayunpaman, hindi masyadong nagulat si Hansen nang matapos ang kanyang pagpapakita ng kasanayan. Ang Heart Sword ay makapangyarihan dahil sa pananampalataya at isip ng isang tao. Nagbabago ito depende sa gumagamit. Ang ginawa ng babae ay ang paggaya kay Hansen, at tila masaya siya sa pagganap na iyon upang ideklara na ito ay isang bagay na natutunan niya. Ngunit hindi si Hansen ang babae sa pagpipinta. Wala siyang personalidad ni Hansen. Matapos makita ang kanyang Heart Sword ng isang beses, at pagkatapos ay magawa na muling gampanan ang pagganap ng may tumpak na katumpakan, ipinakita lamang niya na mayroon siyang hindi kapani-paniwalang kakayahan sa paggaya sa iba at hindi masyadong iba pa. Ano ang pagkakaiba? Malamig na tanong ng babae sa pagpipinta.
Naisip ni Hansen ang sagot na maibibigay niya, at pagkatapos ay sinabi niya sa kanya, hindi mahalaga kung gaano ka kagaling sa paggaya sa isang tao dahil sa huli, hindi ito sa iyo. Ang landas patungo sa pag-aaral ng Heartsword ay nakasalalay sa iyong tunay na puso. Sa ngayon, walang elemento mo sa kasanayan. Kahit na magawa mo itong gumanap, hindi ibig sabihin na natutunan mo na ito. At ano ang bumubuo sa pag-aaral nito? Tanong ng babae. Kung magagamit mo ang iyong sariling pananampalataya upang gumanap nito, iyon ang bumubuo sa pag-aaral nito, paliwanag ni Hansen. Tumigil sa pagsasalita ang babae. Naghintay si Hansen ng tugon, at sa huli ay nagtanong siya ng isang tanong. Hindi rin niya sinagot ito. Bumalik na siya sa pagiging isang tahimik, walang galaw na bagay. Ibig bang sabihin na ang mga makapangyarihang kasanayan lamang ang makakaakit ng kanyang pansin? Naisip ni Hansen sa kanyang sarili. Habang iniisip ito ni Hansen, may pumasok sa hardin. Nagulat si Hansen. Nandoon siya sa loob ng kalahating buwan, at ito ang unang pagkakataon na may lumapit sa kanya na espiritu. Naisip niyang babae ito dahil sa hugis ng kanyang katawan, ngunit hindi siya sigurado ng 100%. Nakasuot siya ng kulay abong balabal na nagtatakip sa kanyang mukha. Ikaw ba ang bagong pari? Tanong ng espiritu, nakatingin ng diretso kay Hansen. Ang kanyang mga mata lamang ang nakikita, at kumikinang ang mga ito ng may masamang ugali. Oo, sagot ni Hansen. Paano mo nakamit ang posisyong ito? Tanong ng babaeng espiritu. Hindi ito isang bagay na gusto ko. Pinilit ako ng iyong Panginoon sa posisyong ito, at wala akong ibang magawa kundi sumunod. Marami nang naranasan si Hansen, at agad niyang naramdaman na nagagalit siya dahil siya ang naging pari. Malamang na narito siya upang magdulot ng gulo. 3 buwan. Kung hindi mo maibalik ang banal na anak at makapagsalita siya ng isang salita sa loob ng 3 buwan, ako, si Ghost Moon, ang papalit sa iyo. Kahit ang Panginoon ay hindi makakapigil dito. Sinabi ng babaeng espiritu kay Hansen ng may ganap na katapatan. Ito ay isang banta, at walang paraan upang bigyang kahulugan ang kanyang mga salita ng iba. Tumingin si Hansen kay Ghost Moon habang papalayo ito, at pagkatapos ay nagtanong, mahirap bang mapag-usapan ang guhit? Simula ng huling pari, si Ghost Sword mula 6,000 taon na ang nakalipas, walang nakagawa na makapagpagsalite sa banal na anak. Ako ang susunod. Ako ang susunod na pari na magpapagsalite sa banal na anak. Pagkatapos sabihin ito ni Ghost Moon, umalis na siya. Wala man lang pagkakataong sumagot si Hansen. Ang pagpapagsalite sa kanya ng ilang salita ay hindi naman ganoon kahirap. Maaaring hindi masyadong madaldal ang banal na anak, ngunit walang paraan na hindi siya nagsalita ng isang salita sa loob ng 6,000 taon. Nakasabi na siya ng ilang pangungusap sa akin, naisip ni Hansen sa kanyang sarili. Hindi ipinakita ni Hansen ang ibang mga kasanayan sa kanya dahil baka nakawin niya ang mga ito. Hindi rin niya naisip na kailangan niyang ipakita sa kanya ang mga bagong galaw. Magiging maganda nga kung papalitan siya ni Ghost Moon sa loob ng 3 buwan. Marahil ay makakaalis na siya noon. Nag-aalala ng husto si Hansen tungkol kay Ling Mayer. Hiniling niya kay Moment Queen na hanapin siya sa Underworld at tulungan siya sa anumang paraan na kaya niya. Gayunpaman, medyo mahina pa rin si Moment Queen. Mayroon lamang siyang bronze na Geno Core, ngunit mabuti na sa puso, si Moment Queen ay isang ganap na ibang tao kaysa kay Ling Mayer. Si Moment Queen ay mapagtago, mapanlinlang, at palaging sinusubukang lokohin ang mga tao. Tiyak na mahahalata niya ang anumang mga pagsasabuatan na nagtatrabaho laban kay Ling Mayer. Mayroon ding itim at puting Snake King na nagpoprotekta kay Ling Mayer. Ang kailangan lang niya ay ilang karanasan at kalahating gumaganang utak. Isang araw pagkaraan, ginamit ni Moment Queen ang kanyang isip upang tumugon. Nakita na niya si Ling Mayer at nakakuha ng kanyang tiwala. Ang dalawa ay nanatili sa mass shelter. Sa una, mausisa si Bauer at nasisiyahan sa paglalaro sa hardin, ngunit pagkatapos ng ilang araw, hindi na niya nagustuhan ang pagiging naroon. Gusto ni Hansen na dalhin siya pabalik sa Alliance, at dahil nagbabakasyon si Jianran kasama si Little Flower, nagpa siya si Hansen na samahan sila. Ito ay isang paglalakbay ng pamilya, kasama si Bauer, Zero, at Jianran. Kaya nang maglakad si Little Flower, siya ay isang tahimik na bata. Gayunpaman, umupo siya sa unan habang naglalaro siya kay Bauer. Umupo sina Hansen, Jianran, at Zero sa ilalim ng isang puno. Masayang nagkukwentuhan sila habang kumakain ng pagkain at pinapanood ang pagbagsak ng mga dahon. Nasa Rainflower Planet sila. Ito ang panahon kung saan namumulaklak ang lahat ng mga bulaklak, at hindi bihira na maraming bisita ang pumupunta at pinagmamasdan ang mga bulaklak at pinapanood ang mga ito na mamukadkad.
Narinig na ito ni Hansen dati, ngunit ngayon lang, na narito siya, na tunay niyang naunawaan at pinahahalagahan ang kagandahan ng lugar na iyon. Mayroong masayang kapaligiran sa pamilya, at natagpuan ni na Hansen at Jianran ang kanilang mga sarili na nagiging sentimental sa pag-alala sa kanilang nakaraan sa akademya. Ngunit bigla, isang lalaking nakasuot ng suit ang tila papalapit sa kanila. Tumingin sila sa kanya. Karamihan sa mga tao doon ay nakasuot ng casual na damit at umupo sa ilalim ng mga individual na puno upang alagaan ang kanilang sariling negosyo. Ngunit ang lalaking ito ay naglalakad ng diretso sa kanila. Malinaw na pupunta siya sa kanila. Kumusta? Ako si Wang Gukay. Nagtatrabaho ako para sa demi-diyos na si Qming. Pupunta rito si Mr. Qming sa lalong madaling panahon at mahilig siya sa lugar na ito. Bigyan mo ako ng presyo at bibilhin ko ang lugar na ito. Kahit na magalang ang tunog ng lalaki, mayroong isang banta sa kanyang mga salita. Kabanata 1460. Tumingin si Hansen sa paligid. Ang Rainflower Planet ay puno ng rainflower trees. Mayroong hindi mabilang na mga lugar upang panoorin ang pamumulaklak ng mga puno mula sa kapatagan hanggang sa mga bundok. Walang partikular na pangangailangan para sa kanila na iwanan ang kanilang posisyon. Sinuri ni Hansen ang lalaki at malamig na sinabi sa kanya, maraming iba pang lugar dito upang umupo. Hindi kailangang umupo rito si Demi-Diyos Qming, hindi ba? Pinanatili ni Wang Gukay ang kanyang kalmado na kilos at sumagot, mali ang pagkakaintindi mo sa akin. Gustong-gusto ni Demi-Diyos Qming ang katahimikan. Kaya, umaasa kami na maibibigay namin sa kanya ang isang kaaya-ayang kapaligiran upang pagmasdan ang mga bulaklak sa tahimik na kapayapaan. Tumingin si Hansen sa paligid at napansin ang maraming iba pang manggagawa sa paligid nila, malamang na humihingi sa lahat ng iba pang bisita na iwanan ang lugar. Ang ilang mga bisita ay sumusunod at lumilipat, habang ang iba ay tumatayo upang makipagtalo. Gayunpaman, karamihan sa mga tao ay may posibilidad na lumipat dahil sa paggalang sa lalaki na isang demi-diyos. Nagpatuloy si Wang Gukay, umaasang makukumbansi si Hansen. Sana maintindihan mo. Handang-handa kaming magbayad sa iyo ng anumang presyo na gusto mo. Kalimutan mo na, tere na. Ayaw kong manatili rito kung ganoon ang kaso, sabi ni Jianran. Tumanggaw si Hansen. Nandoon sila upang magpahinga, at walang pangangailangan para sa kanila na magtalo. Ang pinakamahalaga sa kanila, sa araw na iyon, ay ang pagpapanatili ng kanilang mga espiritu. Maraming iba pang lugar upang pagmasdan ng mga bulaklak, kaya walang pangangailangan na makipaglaban sa mga aso, tulad ng iniisip ni Hansen. Masisira lang ang kanyang imahe. Handa nang lumipat sina Hansen at Jianran, ngunit bago pa nila maayos ang kanilang mga gamit, bigla silang nakarinig ng ilang pagtatalo. Tumingin sina Hansen at Jianran at nakita ang isang batang mag-asawa na nagtatalo sa isa sa mga manggagawa, tulad ni Wang Gukay. Nakaupo sa lupa ang asawa at umiiyak, habang nakatayo ang asawa at sumisigaw sa manggagawa na may pulang mata. Ano ba ang mali sa inyo? Sinabi ko sa iyo na buntis ang aking asawa at hindi siya makagalaw ng husto. Paano mo kami mapapaalis sa ganitong kalagayan? Malamig na sumagot ang manggagawa, bata, gusto mo bang maging kaaway ni Demi-Diyos Qming? Kaya, maaari ba silang mag-utos ng kung ano ang gusto nila? Hindi kami lilipat, hindi para sa anumang presyo. Umalis ka na, talagang nagalit na ang binata. Naiinis na ang manggagawa dahil sa pagtanggi, kaya nagsalita siya sa isang makina. Pagkatapos, maraming iba pang manggagawa ang lumapit sa lugar na iyon, hinaila ang pamilya palayo sa kanilang pwesto. Kumunat ang noo ni Hansen, nakikita ito. Tumakbo si Jianran patungo sa gulo at sumigaw, ano ba ang mali sa inyo? Ganito ba ang pakikitungo ninyo sa isang buntis? Pinigilan ni Wang Gukay si Jianran na lumapit at kumunat ang noo. Sinabi niya, wala kang pakialam dito. Kung ako sa iyo, lalayo ako at aalis na lang. Lalo na kapag tumatapak ka sa mga daliri ng paa ng isang demi-diyos. Kaya, ang mga demi-diyos ay mga karaniwang mamamayan pa rin. Hindi nila maitatanggi ang sistema. Tinulak ni Jianran ang lalaki palayo sa kanya at nagpatuloy patungo sa nag-aalalang mag-asawa. Ano ba ang nangyayari? Malapit nang dumating si Demi-Diyos Qming. Nagtatalo pa rin kayo. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang ang lumapit sa kanila sa isang lumilipad na upuan. Kumunat ng husto ang kanyang noo. Boss, may insidente. May mag-asawa na tumatangging ibenta ang kanilang pwesto, sabi ni Wang Gukay. Bigyan mo sila ng gusto nila, basta maalis lang sila. Naiinis na tumingin ang lalaking nasa katanghaliang gulang. Sinabi ng batang mag-asawa na ayaw nila ng pera, sabi ni Wang Gukay. Sinabi ng batang asawa, wala kang magagawa sa iyong pera. Ayaw ko ng iyong mabaho na pera.
Nang marinig ito ng lalaking nasa katanghaliang gulang, ngumisi siya. Ginagalang ka namin ng sapat upang mag-alok sa iyo ng pera para lumipat. Ang buong Rainflower Planet ay akin, Joe Changlong, maaari kitang itaboy nang hindi nagbibigay sa iyo ng isang sentimo. Naiinis si Jianran sa nakikita niyang pang-aabuso. Kahit na sa iyo ang planeta, naniningil ka sa mga bisita dito. Hindi mo sila maitataboy. Ang aking lugar, ang aking mga patakaran. Maaari mo akong kasuhan kung hindi mo gusto, ngunit hindi ngayon. Kailangan mo nang magmadali, malamig na sinabi sa kanya ni Joe Changlong. At paano kung hindi ako aalis? Sumagot si Jianran na kasing lamig din. Kung ayaw mong lumipat, pipilitin lang kitang umalis. Kumaway si Joe Changlong. Pagkatapos, lumapit ang ilang manggagawa kay Jianran, habang mas marami ang dumating para sa batang mag-asawa. Gusto tumawa ni Hansen, hindi sigurado kung sino ang clown na ito na si Joe Changlong. Ang katotohanan na hindi alam ng lalaki kung sino si Jianran ay nagsabi kay Hansen ng isang bagay, ang lalaking ito ay hindi kasing laki ng ginagawa niya sa kanyang sarili. Alam ng mga tunay na malalaking manlalaro kung sino si Jianran. Kung hindi niya alam na siya ang pangulo ng President G, dapat nilang malaman na siya ang asawa ni Han Senador. Gayunpaman, hindi hahayaan ni Hansen na mabuli ang kanyang asawa. Kaya, hinuli niya ang braso ng isa sa mga manggagawa at agad na inilihis ang balikat ng lalaki. Isang hakbang, isang tao. Pagkatapos ng isang dosenang hakbang, isang dosenang manggagawa ang nagpupumigla sa lupa dahil sa sakit. May alam ka ba kung sino ang iyong inaatake? Hindi nagulat si Joe Changlong, at tumawa siya. Ang iyong mga tao. Ngumiti si Hansen. Tinuro ni Joe Changlong ang mga manggagawa at sinabi, ang mga kabataan ay napakawalang ingat. Kung ako sa iyo, tatakbo ako. Kung narito si Demi-Diyos Qming at nakita niyang binanta ang kanyang bayaw na lalaki ng ganito, kahit na si Pangulong G ay hindi ka makakailigtas. Kaya, ikaw ang tiyuhin ni Demi-Diyos Qming. Naisip ni Hansen ang sinabi niya at alam niya kung ano ang ipinahihiwatig niya. Hindi tanga si Hansen. Hindi sasabihin ng iba ang ganitong bagay. Napagtanto niyang si Joe Changlong ang pinag-uusapan niya. Hindi masama. Malamig na nagpatuloy si Joe Changlong. Gusto mo pa bang ituloy ito? Tumawa si Hansen. Sinabi mo bang kahit si Pangulong G ay hindi mapipigilan ang galit ni Qming? Oo, may sasabihin ka ba tungkol doon? Sabi ni Joe Changlong na may mukha ng baluktot na pagmamalaki. Walang problema. Tila malakas si Qming, ngunit ang aking asawa ay malakas din. Kung magagalit siya, kahit si Pangulong G ay matatakot. Tumawa si Hansen. Anong kalokohan ang sinusubukan mong ibenta sa akin? Tumingin si Joe Changlong kay Hansen ng may paghamak. Masyadong bata pa sina Hansen at Jianran, at naniniwala siyang mga surpasser sila sa pinakamaganda. Totoo ito. Isang boses ang umalangaw mula sa malayo, habang bumaba ang isang matandang lalaki mula sa mga burol. Bayaw. Binalitaan ni Joe Changlong ang matandang lalaki ng may ngiti.